natin mga boss. So, ang gawin natin ngayon ay kung paano tayo downgrade ng ating Microtech OS. So, punta tayo sa ating... So, una-una, mag-download na kayo ng inyong Microtech. So, punta tayo dito sa may Microtech software. Ayan. So, piliin nyo dito. Ito may OS version 7 at saka meron ding OS version 6. So, punta tayo sa 6. And, open muna natin yung ating Winbox. Open natin yung Winbox natin. Ayan. So, dito mga boss, titingnan muna natin kung anong architecture yung ating i-download. So, sa akin, naka-Hex ako, HexS. So, punta tayo sa ating system, then resource. So, ayan, dito sa resources, makikita natin itong architecture name, MMIPS. So, yung version nito is version 7.19. Ayan yung stable. Pero yung factory niya, super is 6.49. So, paano ba ito i-downgrade? Mag-download muna tayo ng ating OS. Dito, makikita nyo, version 7 tayo, no? So, ang architecture name sa ating Microtech is ito, MMIPS. So, download ko dito is itong stable natin, no? Yung package. Ayan, ito. Download natin. So, pagkatapos yung ma-download yan, ayan. Sa akin, tapos na na-download. Ayan, meron na akong download. So, close muna natin yan. So, punta tayo sa ating files. Nandito. Meron akong na-download na dito, no? Ayan. So, yung version 6 yung ating ilalagay. So, dito, copy lang natin ito. Itong file na to. Ito yung OS niya. Copy natin. Then, paste lang natin dito sa my file list. Ayan. Pagkatapos niyan, ma-paste natin dyan. Punta tayo sa ating... ano pa? Tapusin muna natin na matapos siyang mag-copy. Ayan. So, punta tayo sa ating system. Punta tayo sa ating package. So, ayan. Makikita nito dito sa package. Nakita nyo, naka-version 7.19. So, meron na tayong na copy file dito na ito, yung OS version 6. So, ang gawin natin is i-downgrade natin. So, pinutin natin itong i-downgrade. So, pag i-downgrade natin yan, is yung system natin is magre-restart. Yan. Hintayin lang natin na matapos siya. So, yan mga boss. Tapos na siyang nag-downgrade. So, tingnan natin kung nag-downgrade ba. Kaya nakikita nyo dito sa version sa taas is 6.49 na siya. So, punta tayo sa ating system, then sa ating resource. So, nakikita nyo dito, version 6.49 yung kanyang version ngayon. So, nag-downgrade na yung ating Microtech. So, sunod natin gagawin kung paano na naman tayo mag-upgrade. So, punta tayo sa ating file. So, dito sa ating file, copy paste na naman natin itong ating Microtech. Itong version 7. Copy lang natin, then paste lang natin dito. Ayan. So, ngayon, depende na yan sa inyo kung gusto niyo yung version 7.
Pero pag Hoplite, hindi ko siya recommended na ay version 7 siya. Kasi yung CPU niya dito is mahihirapan yung kanyang CPU. Ayan. Ano, yung CPU niya. Okay lang kasi ito. Kasi hindi naman siya humihina yung ating Microtech. Hindi naman siya Hoplite. So pag Hoplite, huwag nyo nang i-upgrade to version 7. Masira lang buhay nyo. So ito, dito na yung ating copy paste na file, yung OS niya. So ang gagawin lang natin is reboot lang. Reboot lang natin yung system natin para ma-upgrade yung ating OS to version 7. So set lang natin. So ayan. So hintayin lang natin na matapos yung kanyang pag-upgrade. So ayan boss, nakita na natin, nag-reset na siya. So nakita na yung ating MAC address. Then pag nag-upgrade kayo, medyo matagal siya, no? Mga 1 minute or 2 minutes siya bago makikita yung ating MAC address. So wag niyo basta-basta hugutin yun sa power. Kailangan pa niyang mag-upgrade para hindi masira yung kanyang system. So dito nakikita na natin na okay na yung ating Microtech. At login lang tayo dito na. Wala siyang password. Gusto niyo siyang lagyan ng password, so maglagay niyo kayo dito. So ayan. So yung ating system ay upgraded na. So tingnan natin dito sa ating system. And then dito sa my resource. So ayan, yung ating version is 7.19 stable. Yung software niya factory is 6.49. So ayan, tapos na tayo nag-upgrade. So sa aking file, makikita nyo dito, meron siyang disk 1. Kasi yung aking Microtech ay nilagyan ko ng SD card. Kasi lahat po ng files ay dito ko siya nilalagay. So tingnan natin dito sa ating IP, then system pala. Disk. So ayan, nakikita nyo dito meron siyang disk. SD1. So pag meron kayong ganito, reset nyo lang. I-reset nyo lang yung SD card. So ayan, tapos na tayo, no, sa ating sa ating pag-upgrade o at sa download. So hanggang dito na lang. Salamat sa